Ano mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayo dito Queen of Pentacles, Ten of Cups at Six of Swords. So ang dating sa akin, dahil naging practical ang iba sa inyo sa pag-handle ng pera, magiging masaya sila dito. Bakit kaya? Kasi dahil sa pamamagitan ng pagiging practical, may makakamit sila ditong something, good change, o sabihin natin may improvement dito sa Six of Swords. Sabihin natin dahil nakapag-save ng pera, may chance na makapag-travel or sabihin natin dahil nag-ipon kakapera para mabili ang nais or para sa future na lang siguro, bright future, like may pera pang pakasal or sa unexpected emergency like unplanned pregnancy. So in times of crisis ba, hindi nila kailangan mangutang kasi nag-iipon dito yung Queen of Pentacles. Natago ng aso yung malaking halaga dun sa lupa. Natago niya, importante sa kanya. Na yun nga, balang panahon, magagamit niya yon dahil tinabi niya. So, parang pera rin sa bangko, ganun O, insurance, investment, na magbubunga yun. So, yung dating dito, lalo na yung nakatabi na lumalago, yung hindi mo kukunin, tapos may specific year na kailangan mo kunin. Pero more like nangyari na to sa past na matagal na silang tawag dito, parang time deposit, matagal na silang nag time deposit tapos ngayong period nila kukunin. So malaki na yung improvement sa pera kasi para siyang may tubo ba. So ganun dating ayan. So selected few people lang makaka-relate dito. Anyway, dito na tayo sa susunod pang masasabi nito.
So, playing cards naman tayo, no? Sabi dito, 3 of Pentacles, tapos 2. Kaya yun. So, applicable, yung unang scenario, applicable sa mga kasal na parang matetest ang kanilang pagmamahalan sa period na to for some reason. Ngayon, pwede rin to sa mga kaka-promote lang o mapopromote na para may mga maiinggit. So, dahil bago siya sa position na yon or bago sa workplace kung kaka-apply pa lang. So, asahan na parang may bullying ba na maaaring mangyari na magpapatest sa strength ng iba sa inyo tungkol sa pag-handle ng emotion nila sa ka-workmate. Ngayon, reconciliation, posible ba? In all forms na. Whether friendship, karelasyon. Pero nangyayari na to in a way na magkaaway na yung mga bida. So, kung may nakaaway, posible ba? Yung reconciliation, whether friendship, kapamilya, karelasyon, or kung sino man yan nakaaway, mukhang malabo eh. Malabo itong reconciliation. Lipat na tayo sa susunod. Tabi ko lang ba? Kaya to. Well, maraming pwedeng case. Sabi ko nga kanina, reconciliation, hindi posible, lalo na kung friendship, may kinalaman sa friendship. So, kung nag-away, friend ang kaaway, pero nangyayari na to, mukhang malabo ang reconciliation. Lalo na kung nakaaway ay babae. Babaeng nanay na. Or mayaman, regardless kung anong gender. Or may magandang position sa trabaho. Or boss yung nakaaway. Or boss yung position ng nakaaway. Business person, businessman, businesswoman, or mataba siguro, malaking tao, matangkad. So, mukhang di posible, So, yun yung description. Ito ang last deck natin. Kung masasabi nito, saan natin ang healing.
So, whether magkabati o hindi. Pero mas natama to sa hindi nagkabati. Na para bang kahit ganun na hindi posible yung pagkakaayos makukuha pa rin tong sense of tranquility. Na parang mas better pa nga na hindi na nagkaayos. Kasi nung inilayo ang sarili dun sa nakaaway, dun nila na feel itong healing na gusto, or dun pala makukuha yung totoong peace of mind. So may ganun talaga, may times na nakukuha ang totoong healing hindi sa pagkakabati kundi sa paglayo sa toxicity, kasi case to case basis may iba na posible pa ang reconciliation kung wala namang big damage, di ba, na nangyari sa mga bida. Pero kung nagdulot na ng severe damage sa mentality, emotional, sa physical, in all forms na lang. Pag masyadong severe yung nangyari, so wala na ibang choice kundi lumayo, di ba? Kaysa isiksik pa ang sarili sa something na toxic. So pag ganun, doon pa lang makukuha tong freedom. Yun yung healing sa paglayo sa something, o someone na nagdudulot ng matinding stress sa iba sa inyo, like work o friendship o relasyon. So in all forms na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.